Top 10 2025 Pasig City. Sigurado may hindi ako naisama sa video. May event, may programa, may proyekto na hindi kasama dito sa top 10. Pero mabilisan ko lang ginawa tong video ha. Pasensya na. Dahil bukas walang mag-edit ng video. Simulan natin kaagad. Number 1. Nag-roll out na po ang ating pilot program na social pension para sa bedridden persons with disabilities. Hindi na kailangan na lumapit para humingi ng tulong o pumila sa assistance center natin, kundi matik na, monthly, may matatanggap na konting dagdag tulong pinansyal para sa ating mga kapatid na bedridden. Number 2, bukas na po ulit ang Pasig City Museum. Napakaganda po ng bagong gawang interior nito. Yung bagong mga exhibits natin ay hindi ko na ma-describe dito. Puntahan nyo na lang po para maintindihan nyo ang sinasabi ko. Kahit hindi ito yung pinakamalaking proyekto natin na infrastruktura, napaka-importante po. Mahalaga para sa isang lungsod na hindi kinakalimutan ang culture, heritage, history. Number 3, magandang performance ng ating pamantasan ng lungsod ng Pasig. Gaya ng sa nursing, sa ating College of Education, pati sa ating ECE. Special mention na rin para sa ating mga programa patungkol sa edukasyon, kagaya ng scholarship program na parami ang bilang ng mga scholar o benepisyaryo, lalo na yung Pag-asa scholarship program natin. Yung reading camp kung saan tumataas yung literacy rates o scores sa test mula pre-test to post-test ng ating mga mag-aaral. Number 4, sa larangan ng sports, napakaganda ng performance ng mga atletang Pasigueño. Batang Pinoy, back-to-back champions po tayo. May mga bonus pa po, may ibang competition, maganda rin ang performance. Pero bonus, nakapag-host pa ang Pasig City ng first ever FIFA Women's Futsal World Cup. Number 5, at ito siguro yung mas political ng konti dito sa ating top 10, ang giting ng Pasig 15-0 sweep nung nakaraang halalan. Naniniwala po ako na ito ay statement nating mga Pasigueño na ayaw na natin dun sa mga lumang kalakaran, ayaw na natin sa traditional politics, at gusto natin dire-diretso tayo tungo sa mabuting pamamahala at makabagong politika. At hindi rin siguro nagkataon na nung nakaraang DILG NCR Urban Exemplar Awards, special mention po ito, kinilala ang ating Sangguniang Panlungsod o City Council bilang Most Improved City Council. Tulong ni Vice Mayor Dodot at ng mga konsehal ng giting ng Pasig, mas umaayos ang proseso natin sa City Council at nagiging mas maganda rin ang output nila. Speaking of the ALG, number 6, noong Subaybayani Awards, nabigyan ng parangal ang ating Mega Dialysis Compound. Dito po sa compound, may Mega Dialysis Center, yung 79 machine dialysis center po natin. Ito daw yung pinakamalaking in terms of operational chairs or machines na dialysis center. Nandito rin po yung medical depot natin at yung bagong inaugurate din na food and water testing laboratory. Nasa compound din pero number 7 na ito ang ating Magokoro Elderly Care Facility na nagsisilbi sa kasalukuyan bilang parang daycare facility para sa mga elderly na walang kasama sa bahay o mga homeless at iba pa. Nabanggit ko na lang din ng senior citizens o elderly, baka hindi pa po alam ng iba na nag-launch din tayo ngayong taon lang din ng bagong programa na health checkup during the birth month free checkup para sa ating mga senior citizens. Pumunta lang po sa pinakamalapit na barangay health center at mag-inquire o magpa-schedule ng checkup. Number 8, inauguration of our new cardiac catheterization lab na state-of-the-art. Ito po is PCGH. Sa totoo, marami tayong bagong pasilidad, bagong infrastructure projects, hindi na naman isasama sa listahan, katulad na lang po ng Ice Hub, katulad po ng mga bagong multi-purpose with basketball court sa multi-level sa Palatio, sa Santa Lucia. Number 9, Pasig City collaboration integration with the National ID, PhilSys. Meron naman akong post tungkol dito na mas naipaliwanag siya. Ginamit na rin natin to sa pamaskong handog. Pero ito'y malaking hakbang tungo sa Smart City, tunay na Smart City approach, tungo sa tunay na data-driven governance. And number 10,
Top 2 ang Pasig City LGU pagdating sa ratio of locally sourced revenues to total current operating income. Ibig sabihin, hindi tayo nakaasa sa budget na mula sa nasyonal at nakatayo tayo sa ating sariling paa. Honorable or special mention din ng ating iba't ibang mga award na nakuha ng iba't ibang departamento ng lungsod. Gaya na lang ng FOI Award mula sa Presidential Communications Office. Hindi ko na rin sinama sa top 10 na listahan na ito ang mga ongoing. Kagaya na lang ng groundbreaking ng new City Hall. Kung tutuusin, pwede ko isama sa top 10 ang groundbreaking dahil historical event po yun. Pero ang hirap pagkasyahin sa top 10 eh. Kaya yung mga ongoing project gaya ng bagong command center, health center sa Isantos at San Jose at marami pa pong iba, hindi na muna natin sinama dito sa listahan. Ayan po mga Pasigenyo, ang ating top 10 para sa taong 2025 sa ating lungsod Pasig. Sana nag-enjoy po kayo sa ating video. Kung meron akong nakaligtaan, pakilagay na lang po sa comments. Happy New Year! May you have a blessed 2026.